Magandang hapon po. Maulang weekend na naman ang bumulaga sa Metro Manila dahil sa mga thunderstorm. At nagresulta po yan sa kabi-kabilang baha. Isa sa mga nalubog ang bahagi ng Mother Ignacia at Samar Avenue sa Quezon City, kung saan naperwisyong ilang motorista at negosyante. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia, Ivan, sa ngayon tuloy nang humupa yung baha dito sa Mother Ignacia Corner, Samar Avenue sa Quezon City. Pero kanina, wala pang isang oras yung nakalilipas hanggang dito ko yung tubig. Stranded tuloy yung ilang mga motorista at pinasok din ng tubig yung ilang establishments dito. Bandang 2:00 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City. Sa lalim ng baha sa pandulokan ng Mother Ignacia at Samar Avenue sa Quezon City, lagpas kalahati ng street sign ang lubog. Halos bubong na lang din ang kita sa isang nabahang pickup. Nalubog din ang isang utility van. May mga bahagi na malakas ang agos kaya natangay ang isang plastic barrier. Maraming basura rin ang lumutang. Pinasok ng tubig ang isang tindahan. Dahil sa baha, ilang motorista ang stranded at ilang commuter ang hindi makahuwi. Narito po ang pahayag ng ilang mga nakausap namin. Ang malaking perwisyo po, gawa ng wala kaming pambayad boundary. Wala rin kami may uwi sa pamilya. Wala naman kaming ibang madaanan kasi galing kami doon sa gym traffic kasi sa EDSA, wala nang galawan kaya umikot ako. Paano ako nung dito na kami dadaan, hindi man kami makaiwas din kasi nga dahil doon sa first time ko makita ng ganito kataas na baha na grabe po na nasa na yung flood control project. Kumbaga nasa na yung project natin na nasa yung pera. Nakawawa kaming mga negosyante, tayong mga negosyante po na nagbabayad ng tax. At the same time, ganito pa rin nangyayari. For how many years na ganito pa rin nangyayari, wala pa rin po. Parang nasaan? Kumbaga, nasaan kayo? Ivan, ngayon lang lumalakas na naman yung buhos ng ulan dito sa Quezon City. Ayon sa advisories na ilalabas ng Quezon City Local Government, ay patuloy daw silang nakamonitor sa sitwasyon. At para po sa mga residente at sa mga daraan dito sa Quezon City, pwede po kayong tumawag sa Hotline 122 kung meron kayong emergency o kailangan ninyo ng saklolo. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ivan. Darlene, dyan sa kinatatoyan mo, nakikita ko medyo maluwag naman yung traffic, pero paglabas ko kanina, papunta dito sa studio, medyo nakita ko makapakapal ang volume ng mga sasakyan. Mahaba yung mga pila going to the major thoroughfare. Ivan, kanina nga, nung hindi pa humuhupa yung tubig, talagang mahaba yung pila ng mga sasakyan, mga motoristang na stranded. Pero nung humupa naman yung tubig dito, clear na naman at maluwag na yung daloy ng trapiko. Ang nangyayari dito sa likuran ko ay nagkakaroon ng parang clearing operations. May mga kawanina ng barangay at ng LGU na naglilinis ng mga putik at basura na naiwan dito. Pero libre naman namang nakakadaan yung mga sasakyan, Ivan. Mag-ingat pa rin po yung mga motorista natin at kung wala namang masyadong importanteng lakad, manatili na lang muna sa kanilang mga tahanan. Ingat ka at maraming salamat, Darlene Kai. Nagbaha ulit sa ilang bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City at maraming sasakyan ang stranded. Sa looban hanggang dibdib ang taas ng baha. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie, kamusta dyan? Pia, baha agad ang ilang kalsada nga dito nga sa Quezon City matapos bumuhos ang malakas na ulan pasado 2:00 ng hapon kanina. Sa ilalim ng Skyway sa Araneta Avenue, stranded ang ilang sasakyan na inabutan ng pagtaas ng baha sa lugar. Sa videong ito, makikitang lumalabas mula sa bintana ng kotse ang driver nito. Kalahati kasi ng kanyang kotse ang lubog sa baha. Ilang sasakyan na rin daw ang nasiraan ng abuti ng baha ang kanilang sasakyan. Dahil sa baha, hinaharang na ng MMDA ang mga sasakyang galing Skyway na patungo ng C3 Caloocan. Ilang residenteng malapit sa lugar ang nakita nating lumusong sa abot dibdib na baha. Maging sa katabing P. Florentino Street, abot bewang hanggang dibdib na baha ang tinitiis ng mga residente. Nag-issue ng thunderstorm advisory sa Metro Manila ang Pag-asa kung saan tatagal ang malakas na ulan sa lugar sa loob ng 2 oras. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat laban sa mga posibleng epekto ng naturang lagay ng panahon gaya ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa.
Pia, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa humuhupa yung baha sa lugar at nakakaranas ng ambon hanggang sa mahinang pag-ulan. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Pia. Jamie, kamusta naman ang lagay ng trapiko sa paligid ng lugar na kinalalagyan mo? Pia, sa mga oras na ito, may mga nakita tayong MMDA enforcers na nakadeploy sa lugar dahil nga minamandohan nila at inaalalayan nila yung mga motorista na babiyahe nga dito patungo sa Skyway at patungo nga dito sa may bahagi ng C3 dahil Caloocan. Pinipigil na nila yung ilang sasakyang hindi kakayanin dahil dito sa bukana ng papasok ng dito nga sa C3 sa Skyway, medyo mataas na yung baha. Hindi nga rin tayo maging yung ating news crew cab ay hindi na pinayagan ng MMDA enforcer na lumusong dahil maging yung news crew cab natin kahit mataas na yon ay hindi raw kakayanin yung taas ng baha, lalo na sa pagdating ng bahagyang gitna, yung sa may dating opisina ng NBI dahil hanggang sa mga oras na ito, hanggang bewang pa raw yung baha sa oras na ito, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Sa ibang balita, hulikam ang nangyaring pagpasok ng riding in tandem sa apartment na tinutuluyan ng 13 masahista. 2 umano sa mga ito ang pinagsamantalahan pa. Nakatutok si Nico Wahe. Kuha ito ng CCTV mag-alauna ng madaling araw kahapon sa Cabrera Street, Barangay 140, Pasay City. Makikitang dumating ang riding in tandem na ito hanggang ang isa sa kanila pumasok sa isang compound. Nagtanggal ng helmet ang isa pero sinuot ulit saka pumasok din sa compound. Nang himasok pa lang 2 lalaki sa isang apartment kung saan may nakatirang 13 masahista. Doon sila nag-declare na hold up, may hawak daw na baril. Pareho po. Pareho yatang may baril. Ayon sa barangay chairman, tinangay ng mga sospek ang mga gamit ng mga biktima, gaya ng mga cellphone at cash na inaalam pa ang kabuuang halaga. Ang isa sa mga biktima nakausap ng GMA Integrated News, bagamat tumanging humarap sa kamera. Anya, tila kabisado ng mga sospek ang compound. Pagpasok ng mga suspect, parang alam na alam nila yung lugar. Para bang planadong-planado at bihasang-bihasa sila. Ayon sa barangay, mapapansin din umano sa CCTV na 30 minuto pang lumipas bago lumabas ang mga sospek. Yun daw yung pinaakyat sa taas yung 2 na yun. Sa taas ng bahay. At doon yata nangyari yung rape. Ang Pasay Police, bagamat tumanggi muna makapanayam, sinabing may lead na sila kung sino ang mga sospek na tinutugis na nila. Yan ay matapos kilalanin ng mga biktima ang isang alias Ashley na nasa e-rogues list ng Pasay Police o dati nang may mga kaso. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, burn months na sa susunod na linggo at sasalubong din ang panibagong taas presyo sa petrolyo. Posible rin ang pagtaas ng presyo ng LPG habang papalapit ang winter season sa ibang bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Muling aaray ang mga motorista sa panibagong taas presyo sa petrolyo sa Martes. Ang gasolina 30 to 50 centavos ang itataas, habang 60 to 80 centavos naman sa diesel. Imbis na may uwi, napupunta lang sa gas po. Malaking bagay po, ma'am, dahil bawas na naman po sa kita. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, inaasahang bababa ang demand sa petrolyo ngayong patapos na ang driving season sa Amerika. Pero may ilang espekulasyon sa world market na humila pataas ng presyo. Wala namang major, kundi ito lang reported na may resurgence nung conflict between Russia and Ukraine. May pangalawa lang, nag-warning ang US sa India na magcha-charge ng tariff kung tuloy-tuloy pa rin ang kuha niya ng crude oil from Russia. Bukod sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo tulad ng gasolina at diesel, dapat din paghandaan ang posibleng pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas habang papalapit ang winter season o panahon ng taglamig. Sa panahong ito kasi, lumalakas ang paggamit ng mga heating devices na gumagamit ng LPG. Si Lisa na may-ari ng karinderya nag-aalala. Pag kumukulo na po, kailangan hinahaan na po. Lalo na yung mga palambutin, tsaka gumagamit kami ng pag matitigas na karne, nagpe-pressure cooker kami. Para mas mabilis siyang lumambot, mas matipid yun. No? Si Monica naman, hindi na raw masyadong magluluto. Bumibili na lang ng lutong ulam para makatipid sa gas. For the longest time, from April, bumababa ang LPG. Ngayon magsisimula na yan umingkris ang LPG. Papuntang February to March naman next year. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Kumpara sa orihinal na disenyo, bistadong kapos ang haba ng ilang sheet pile o mga bakal na ginamit sa isang flood control project sa Lemery, Batangas. Nakatutok si Ian Cruz. Wala umanong koordinasyon sa Municipal Engineering Office ang flood control project na ito sa gilid ng Pansipit River sa Ayaw-Iyaw, Lemery, Batangas. Ininspeksyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste ang halos 100 million pesos project na ipinagawa ng DPWH Calabarzon sa isang private contractor. Sa aming pagkaalam, siya ay newly at ongoing construction, around 2 weeks. Kaya lang hindi kami na-coordinate, hindi rin kami na-inform na may ongoing na ganitong project, river work. Kasalukuyang binubunot yung isa sa mga sheet pile dito sa Pansipit River kasi may info yung mga local engineering office, gayon din na yung iba pang ahensya ng pamahalaan na hindi umano sumusunod sa sukat base sa disenyo yung mga inilagay na sheet pile dito. 12 metro dapat ang haba ng sheet pile ayon sa plano, pero nasa 10 metro lang ang haba ng sheet pile na binunot kanina. May mga nauna na ngang 7 hanggang 9 na metro lamang. Hinanat ni Levis ang engineer ng kontraktor pero wala ito sa site. Mga trabahador lamang ang kanyang tinatnan. Yung 12 kung tutusin kulang pa. Kasi pagdating sa project po natin na ito, naka-elevate pa po tayo. Isang kinatawa naman ng DPWH Calabarzon ang nakausap ng kongresista. Ang pinakaunang kailangan gawin ay ayusin yung gawa sa proyekto. Palitan ng mga 12 meters na mga sheet piles. Pero yung sinabi ng representative ng DPWH kanina ay ika-cancel na lang daw nila ang proyekto. Kaya ang tanong ko po kung kinakancel nila, ibig pong sabihin ba ay may problema itong proyekto? Kasi kung inaprubahan nila at pinipermahan pa nila yung acceptance ng proyekto at acceptance na 12 meters yung sukat ng mga sheet piles na to, bakit nila kinakancel ngayon? Sa bayan ng Kalaka, di pa rin madaanan ang bahagi ng Jokno Highway sa Barangay Tamayong na gumuho matapos ang sunod-sunod na bagyo. Ay sobrang hirap dahil yung mga residente ho ay mga kalakal nila puro pahakaw, pasan. Saka yung iba pa, hindi makalusot ng puntang boundary dahil sarado nga. Kala mo lang, titingnan mo sa ibabaw, okay, pero sa ilalim, pag i-assess mo siya, unsafe po siya sa mga motorista. Noong una, sinabi umano kay Levisa ng DPWH Calabarzon na kailangan ng bagong pondo para sa rehabilitasyon nito dahil sa kalikasan ang dahilan ng pagguho. Pero nagbago na umano ang sinasabi ng DPWH Calabarzon. Ang latest update naman po ng DPWH ay sinasagot na ng contractor yung cost ng pagsasaayos ng Jokno Highway. Samantala, nakapagpiyansa na ng 150,000 pesos si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na inentrap matapos umanong tangkang suhulan si Leviste. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Naperwisyo rin ang biglang pagulan ng iba pang pangunahing kalsada sa Quezon City, agad ding bumaha sa Biluna Avenue. Walang makadaang mga sasakyan dyan. Nagbistulang ilog ang Biluna kung saan naligo ang ilang mga bata. Bumigat naman ang daloy ng trapiko sa East Avenue. Sa Cubao naman, sinabayan ng kulog at kidlat ang malakas na ulan. Bumaha rin sa bahagi ng EDSA Seminary Road sa Quezon City. Pahirapan ang pagtawid sa bahagi ng Visayas Avenue. Sa Rumaragas ang baha. Gutter deep naman ang haba sa tapat ng isang mall sa North EDSA. Sa Barangay Katipunan, abot dibdib na ang baha at kinailangan ng gumamit ng bangka ng mga residente. Abot baywang na ang baha sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. Ang ilang sasakyan stranded at kinailangan ng itulak. Arestado sa Maynila ang isang Chinese national na nagwala sa isang bar at nahulihan pa umano ng droga. Dinakip din ang kanyang kaibigan at kapwa Chino na nagtangka namang suhulan ang mga pulis. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Todo awat ang mga bouncer ng isang bar sa Ermita, Maynila nang magwala ang isang Chinese national nitong Miyerkules. Nang di mapigil ang pagwawala ng dayuhan, tumawag na ng pulis ang establishmento. Ang ugat ng pagwawala ng dayuhan. Sinasabi niya na malaki daw ang kanyang bill. Parang hindi daw compensated dun sa kanyang nainom. Nagwawala at ayaw magbayad ng kanyang bill sa
isang club. Nang kapkapan ng mga pulis, nakuha mula sa Chinese ang 3 sachet ng shabu. Dito na tuluyang inaresto ang dayuhang customer. Kinagabihan, dumating sa tanggapan ng Ermita Police Station ang isang Chinese na tinangkang suhulan ang mga pulis para palayain ang kanya raw kaibigang inaresto. So, in-offer niya dito yung kanyang sasakyan, white expander at pera. Right there and there, no? Inaresto natin for bribery itong foreign national ito. Upon search nung itong pera nito, napagkaalaman natin na peke pala ito. Yung mga perang gustong i-bribe. Nalaman din natin, no, based on verification, na itong sasakyan niya na ito ay nirentahan niya lang pala. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng 2 inarestong Chinese na hawak na ng MPD. Doon sa unang suspect natin na nakuhanan ng illegal na droga ay pinailan po natin ito ng Section 11, Article 2 ng RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act. Doon naman sa pangalawang suspect natin, nag-bribe sa ating mga kapulisan ay corruption of public official and direct assault. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dahil hindi na umano kayang suplayan ng kuryente ang mga customer, ipinasara na ng Energy Regulatory Commission ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos nitong nagdaang State of the Nation Address na solusyonan na ayon sa Department of Energy. Ang solusyon, patigilin ang operasyon ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng negosyante at dating senador na si Manny Villar at palitan ng ibang supplier. Ayon sa Energy Department, lumabas sa investigasyon na hindi kayang suplayan ng sapat na kuryente ng SIPCOR ang mahigit 30,000 customers nito sa Siquijor. Following a NEA audit of SIPCOR's generating units ordered by the DOE, it was revealed that the consumers experienced a total of 568 power interruptions, averaging more than 31 outages per month. Every day po, ibig sabihin, may outage po sa Siquijor. Despite being given sufficient opportunities to address their shortcomings, even at the expense of the government, SIPCOR, up to today, has failed to improve. Ang Energy Regulatory Commission o ERC ang naglabas ng closure order sa SIPCOR. Bagamat pwede pang iapila ng SIPCOR, agaran ding sinalo ng kapalit nitong Total Power Inc. ang pagsusupply ng kuryente sa parehong presyo. Titingnan din daw ng DOE kung may dapat i-refund na pera sa consumer ang SIPCOR. Sa isang statement, sinabi ng SIPCOR na pinag-aaralan pa nila ang order at gagamitin ang maaaring legal na hakbang sa ilalim ng batas. Sinisiguro raw nila sa publiko na tutugunan nila ito ng responsable at re-resolbahin ito sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa DOE, walang politika sa naging aksyon ng gobyerno sa SIPCOR. This is not a political action. This is not that there was no due process. Hindi po to biglaan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.